estudyante. Okay, so ano sagot ko sa number 2? Okay, bakit FIBA sensor, sir? FIBA sensor. Kasi dalawang value ng FIBA. Pero yung parang gumagalaw. Yung FIBA kasi gumagalaw. Kaya sabi ko, kung nakuha nyo yan, malaki na yung idea nyo. 3.5, 3.5. Kung bakit importante rin yung jerking. Although, kahit wala ka naman nito, medyo ma-evaluate mo kasi sabi nito, gumalaw naman. Sabi rin nito, nag-open naman rin sa. Pero ang pinaka-importante sa dyan, ito. Itong dalawa. Yung sa mechanical. Malaking bagay din, sir. Yes, sir. Kasi kung gumagalaw siya, gumagalaw yung FIBA. Hindi naman gagalaw yan ng magic lang. Okay? So, ibig sabihin, gumagalaw yung FIBA, yung sensor, hindi nagbibigay ng tamang value ng signal. Mas importante yan, sir. Lalo pa yung binigay mo na situation yung alanganin, sir ba? Hindi siya nag-healthy. Hindi siya nag-alarm, pero alanganin na siya doon sa... Alanganin yung value. Ang range niya, sir. Yun yung pinaka-ano doon eh. Kasi yun talaga yung pinaka-importante. Yun yung twist talaga, sir ba? Yun na, kasi pag function test mo nun, sir, okay lahat, sir, di ba? Pero yung jerk, sir, napaka-importante na ginawa mo, sir. Yung value na 3.5 yan is open circuit. Ibig sabihin, 0 milliamp naman talaga yan. Kaya lang, ang electrical value mo 0, ang process value niya 3.5. So, lalahanin natin yan ngayon. Yung electrical value is yung actual na milliampere na pumapasok sa kanya. Yung process value kasi, interpretation niya na kung ano yung para sa kanya. Okay? So, meron kasi inaalis lalo na dito sa FIBA natin. Pero sa tanker at exhaust valve, usually yung electrical value mo, yun na rin yung process value. Okay? So, number 3, fuel plunger. feedback din kasi na, umano naman. Sabi Fuel sa system plunger. natin, di ba? May jerking or nag-activate. So, number 4, FIBA. okay, FIBA. Bakit FIBA, sir? Walang galaw. Wala nang galaw lahat. Okay? Yung FIBA natin, sir, no? Di ba, tatlong part yan. Ano yung part ng FIBA natin? Proportional valve, yung mechanical mo, yung may spool, at yung feedback. So, pag tinanggal natin yung feedback sensor, anong natira? Yung dalawa. Okay? May possibility stack up. Pero yung ganitong valve, sir, is proportional valve. So, bakit proportional valve? Meron tayong tinatawag, sir, na fail-safe ng FIBA natin. So, ano yung tinatawag na fail-safe ng FIBA? Katulad ng fail-safe ng engine-driven pump. Okay? Kapag nasira yung proportional valve. Okay? Kapag sira itong proportional valve natin, okay, kahit bigyan yan ng signal, hindi yan gagana. Ano ang mag-a-activate sa proportional valve? Yung spring. Yung spring lang. Anong mangyayari sa pilot valve? Sasagad. Sasagad pataas. So ano ang naka-open? Ha? Pag umangat yan, no? 80. Okay. Ito siya. 80 tayo. Ito ang bukas. So, 80 ka. So, ano mangyayari dito? Mababa. Ilan ang milliampere pag sagad siya nakababa? Mataas. Kaya ang value nyo ilan siya? 19.1. Okay? 19.2. So, bago pa lang kayo mag-test, sira na yan, ibig sabihin, ganyan na yung position niya. Okay? Yung exhaust valve, hindi nagbukas. Okay? Kasi from 0, tapos sakalang magkakaroon ng pressure, yung tulang niya na gano'n, hindi abrupt. So, dahan-dahan, hindi rin talaga mabukas yung ito. Tsaka maglilit lang yung oil dun sa gilid no? Actuator natin. So, hindi siya na-pressurize talaga. Kaya hindi siya nagbukas. Kaya ang result pa rin, sarado yung exhaust valve. Okay? So, hindi na siya gagalaw, nandiyan na lang. Kaya walang activation ng injection, walang activation ng exhaust valve. Yan is very common na nangyayari. So, marami nang nagpadala sa akin ng ganyan. Itsura ng ng function test. Ang una nyo makikita dyan, of course, maximum downward tayo sa FIBA natin, no activation ang plunger and exhaust valve. So, palagi parehas yung value ng tatlo. Nandito yung dilaw sa kanan.
Okay? Proportional valve yan. At ang proportional valve, pwede din yung palabas. Okay? Ano ngayon sa number 3, sir? Fuel Tama plan. naman sir yung dito is Fuel, feedback, plunger sensor. fuel plunger sensor. Dito naman, feedback, tama yung sagot nyo. Feedback. To be specific, yung proportional valve. Proportional. Kasi yung sulat ko sir. Sige sir. Picture nyo na lang, no? Kasi pakunin ko rin yan. Pero sa Friday ko na kukunin para may ang check tayo sa exam. Kasi hindi ba tayo sa exam? Proportional valve. Okay, so yun yung mga hindi ba ko pinakita sa inyo dito na example. Papansin nyo, parehas yung tatlong value natin. Yung nagdilaw, nagdilaw. Okay? So, puro mga proportional value lang. May mga cases pa nga din sa nabagong palit yung FIBA, ganyan yung lumalabas. Okay? Sinasabi ko na katagalan na na-spell ng FIBA na yun, nag-stack up na yung spool ng ano natin. Okay? Pero naka-stack sa taas kasi yun yung pencil. Okay? Number 5. Suspend sensor, very obvious. Number 6. Okay, plunger. Plunger lang, no? Mechanical. Kasi walang jet. Mapapansin natin na kung aware kayo na ang down position ay 6.2. Okay? Alam nyo na yung plunger na stuck sa taas. Okay? So, pwede na move siya, pero kung hindi siya nandiyan, ibig sabihin, totoo, hindi na siya na-move. Nung nag-alarm na kayo, sir, naka-stuck na siya din sa gitna. Hindi na talaga siya gumalaw. Kaya nung nag-function test kayo, ganyan pa rin yung pan. Okay? May possibility kasi, sir, na okay yung iba niya, ay yung plunger niya. Nung nag-function test kayo, doon na-stuck up. Pwede mataas dito, dito ayaw nang bumaba, pero sabihin nila dito kayo may jerking. Okay, sir? Oo. Pero hindi na bumaba. Okay, yun yung na-stack up nung nag-function test. Okay, so possible. Okay. Number 7. Okay, FIBA, no? Kaya pala, walang jerking yung exhaust valve kasi more or less hindi naman siya umabot sa position na mag-open yung oil sa exhaust valve. Okay? Pero nagalaw pa sa compressor, no? Gumalaw siya pataas, sir. Okay? Ito kasi, sir, no? Ito yung napag-usapan namin ni sir na meron ng filter. Okay? May, ang common problem ng exhaust valve natin, sir, is itong control spool. Okay? May possibility na sa control spool, masingitan kayo dito na dumi. Stop! Yun. Hindi na makaangat, hindi na makababa. May possibility na masyadong malaki yung dumi. Okay? Although hindi pa rin ano, no? Pero kumapit lang dito sa gilid, so parang nagiging kalang na lang. Okay? Kaya nakakaangat pa siya, pero dito, na-stuck siya. Okay? So, ang dumi kasi, ang unang naapektuhan, ito, at may possibility ito. Okay? Minsan na-stuck pa dito. No? Pero madalas, ito pagdating doon sa FIBA natin. So, nagbigay sila sir ng yung super fine filter for circulation para mas malinis. Okay? Pero yung sa studies nila, lahat ng mga FIBA na na-investigahan nila sir, malaki yung particle, more than 100 microns. Okay? So, noong 2021, ito lang, later na lang to, nagbigay sila ng service letter na retrofit para dun sa FIBA. Pero yung mga bagong FIBA, meron na dito. Yung iba sir, magbibigay sila ng sandwich. Filter lang dun sa piston natin sa baba, sa ilalim. Okay? So, anong ginagawa niyan, sir? Okay? So, yung papasok sa control spool, dadaan ng filter. Okay, so dadaan dito, sir. Okay? Ibig sabihin, pag may problema, sir, pwede yan lang muna. Yes, sir. Nilinisan nila. Actually, kung may problema, nakalampas na dito yun. Okay. Kung sakali, Or kung na-block siya, di ba na rin
100 micro naman siya, so medyo ano siya. Kasi ang sabi ko nga, malinis yung oil nyo. Yung dumi sa nanggaling after the filter. Yung wear ng pump. Okay? May isang case sir no, navigator. Okay? Nagkaroon sila sir ng copper. So yun yung reply sa kanila naman. Pinalag nila kasi under guarantee claims. Okay? So nagkaroon daw ng copper. Kaya kine-question naman, saan galing yung copper? Kasi wala namang part sa makina na may copper. Yun pala sir, dun sa paglinis na filter. Di ba ginagawa natin ng mahaba yan, tapos yung dulo naka-tupi, tapos pinipit-pit, baka ng champion, no? Matutulog pa rin naman yun kasi dadaan pa rin ng bomba yun. Okay? Pero yun yung naka-affected sa atin. Okay? So yung mga bago ngayon meron dito. Meron sila sabi si sir na sandwich filter. Okay? Kapag Japanese kayo sir, hindi kay Mitsui, hindi ganun yung nilagay dito. Okay, pero more or less, later on, gagamitin din ni Mitsui yun. Yung sa design kasi nila, sir, is sandwich filter yung nilalagay. Yung sandwich filter, ang initial na gamit niyan, sir, yung sa new NG. Okay, this is only good for 1,000 hours. Okay, tuwing kailan pa? Every 5 years, dry down or naglinis na SAP or nag-overhaul ng iba. Sinasabi na ng linis. Pero usually pag naglinis ng SAP, pinapalagay niya. So, plus 1,000 hours, tatanggalin nyo lang. So, ano lang siya dito, no? In-between siya dito. So, medyo aangat niya. Tatanggalin nyo after 1,000, ibabalik mo lang. Pero yung ginawang screen filter ni Mitsui, ito rin. Sandwich filter din. Okay, sa sandwich filter kasi siya, P ang protected. Okay, ang problema lang dito siya, may ipunan ka rito ng dumi. Dito. Dito kasi, pag nandito, pasok dito, okay, and then backwash pag nag-drain. Okay, so kahit pa paano, mayroon kayong linear backwash, no? Papasok and then mag-drain. So nakaka-backwash. Kaya kahit 6,000 hours, check. Siguro ito, kung gano'n, baka hindi ko kasi nakita yung ano ni Mitsui. Kung ito ay papalinisan ng every 1,000 hours. Kung ito yung naka-install sa inyo. So, parang permanent na yun. Sandwich. So, safe screen filter na rin yung tinarn nila. Tinatawag kasi nila sandwich, ngayon yung bago yung marko sa kayo. Okay? So, pero ganun din hands. And number 8. Exhaust valve. Exhaust valve system, so mechanical sir, no? Okay, kaya pala nagkaroon na ng yelo kasi hindi naman talaga nagbukas yung exhaust valve. So usually nangyayari din sa high force exhaust valve. Okay, at ang pinakamadalas na kaso yung exhaust valve actuator na na-stop. Okay, kasi nagbigay ng wheel. May isang dito nangyari sir. Overdue yung exhaust valve. So, nagpalit sila ng exhaust valve. Okay, pagbalik nila ng exhaust valve, okay, so tinest nila yung exhaust valve, open close, wala, hindi gumagalaw. So, sabi ko, sir, try yung i-function test na. Pag-function test, ganito sir yung lumabas. So, yung sabi nila sir, ang iniisip ko kasi na, exhaust valve actuator. So, tinanong ko kung kaya sila na ganyan, dahil may problema. So, sasabi nila, sir, minsan nag-overview lang ng pala. So, more or less, walang problema sa actuator kasi gumagana before. So, may problema yung tinagin ng exhaust valve. Wala yung piston sa ibabaw. Yung may piston ring. Kung wala yung piston ring, passing lang yung malagis. Walang tutulak sa spindle, sir. Okay? So, mangyayari kasi doon, sir, no? Ito lang, no? Magpapasing lang ito, eh. Yung oil na papasok dito, lalabas lang dito sir, ayun o. Biglang yan sa out. Papasok na. Kasi yun yung ano mo eh. Yung oil mo dito, saka yung oil mo na pang-activate, ang ano nyo, no? Ang nagsaseparate lang sa kanila yung piston ring na yun. Na-misplace sir. Na-ibulsa siguro. May isang kwento niya sir yun.
binulsa yung orifice para daw hindi makalimutan. Nakalimutan ko naman. Baklas na naman. Baklas. Malimit talaga yan. Okay, number 9. Langer. Okay, so same lang ito, no? Kaya lang sa baba siya naka-stack. Kasi mababa eh. Mababa. And yung number 10, sir, no, wala din yung sagot. Normal. So, nangyayari yan, sir, no? Minsan lumalabas to yung test score. Kapag naka-receive kayo ng ganyan na signal, ang ibig sabihin niya, no? Communication not yet ready. So, anong communication yun, sir, no? CCU to NOP. Okay? Kasi dito nag-okay eh. Pero may chance na ito lumabas din dito, 20.5, 20.5. Okay? Pero wala pa kayong problema dyan. So, anong gagawin ninyo? Abort, and then, test lang ulit kayo. No? Start lang kayo ulit ng test. I-abort nyo na. So, yung susunod niya, doon nyo na makikita yung totoong problema. Iba sensor yung nalagay. Yes, sir. So, walang katabang sa likod. Wala. Okay? Eto, sir, para maiwasan natin na mangyari, ang recommended dyan naman is 1 minute. Okay? Pag lumabas yung test, maghintay kayo ng 1 minuto. Para sure na may communication na sa NOP at saka sa system. Okay? Bago kayo mag-activate. Okay? Any questions, sir? Malapit mo. Malamang ito, sir, no? Halimbawa, dito, sa exhaust fan yun, di ba? 3.5 to 10. Yung sa atin, ilan, sir? 7.5. Okay? Ilan yung open? Hindi, exhaust fan siya. 16. Okay, ang baba kasi, sir, ng nila yung range value. Okay. Nag-open naman yung exhaust fan nyo. Yung sinasabi mo nga yung sensor nagbago na yung range. Na kung dati 16, okay sir, ngayon naging 11.8. So ano ulit ang mangyayari? Exhaust valve low stroke. Kabaliktaran naman nung kanina. Kanina, ang iba ang value ito. Ang tama yung nasa baba. Yung high range ang tama, ang mali yung low range. Ito naman, high range ang mali, tama siguro yung low range nito. Kung 7.5 ang yung lalabas dito, no? Okay? Kasi hindi naman nila nag-release dahil napag-tripan nila eh. Meron talaga silang problem. So, yung problem nila is exhaust valve stroke. Okay? May mga jerky, walang nagdilaw. Parang ang weird, diba sir? Okay? So, kaya minsan, ano yan? Tricky siya. I-challenge nyo rin kasi yung nito, no? Reference. So, yung reference na yan, sir, is since operational naman yung makina, makikita nyo naman talaga yung dapat na value na ng open close, open close. Kaya dapat sa dito, alam nyo yung i-expect. Ang mga hindi mo lang may-expect dito, ang hindi mo lang alam na value dapat dito, sir, is eto plunger. Kasi hindi nyo naman pinaandar yung makina na mag-full stroke yan. Kasi sa function test lang talaga. Kaya nga binigay ko sa inyo yung formula kanina. Kunwari, nagpa-andar kayo na 70% or 60% load, no? So, during kuhain na kagad pag nag-engine performance. Tingnan nyo yung stroke, kunin nyo yung maximum minus minimum. Okay? So, kung ano yung lumabas dito, times 2, and then, plus minimum. Okay? So, yung dapat ang palaging target nyo dyan, hindi bababa. Okay? Kasi hindi natin alam eh. Ang alam natin, pag nakapara yung makina, naka 6.2 o naka 5.2. So, alam nila yung expectation nyo. Pag lumabas dyan ay 7.0, which is pasok pa rin, mali na to. Kahit hindi siya nag-yelo. Okay? Kaya yung range nung nyo hindi nagkakapunta. Although may kanya kasi wala tayong slowdown ng stroke flow eh. Ang may slowdown itong exhaust valve. Kahit totoo namang bumubukas siya ng tama. Okay? So signal error lang. So ano pa rin?